Hi everyone! Kumusta po ang bawat isa? Pagbati po galing po dito sa Politika Artista PH at magpatuloy na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. Dalawa po ang tatalakayin natin ngayong araw. Unahin na po natin yung kay Franz Castro po, ang kanyang Facebook page po. Naghihimutok po sa galit itong si Franz Castro dahil inatake daw po na mga troll farm ang kanyang Facebook page at nasuspindi nga po ito ng humigit kumulang na 180 days. At ang sinasabi niya po ay para daw po mapigilan ang kanyang pagsasalita at ang kanyang exposure sa mundo daw po ng Facebook, mga kapatid, ang mga kalaban niya daw po sa politika, lalong-lalo na ang mga DDS vlogger ang kanyang pinatutungkulan dito, ang anti-troll farm daw po, para daw po mapigilan daw po ang kanyang pagsasalita laban daw po kay Vice President Sara Duterte. Yan po ang naging pahayag ni Franz Castro, mga kapatid. Unahin, isunod po natin, ito pong kongreso, mga kapatid, kung matatandaan kahapon po, ay nagkaroon na po ulit ng pangalawang pagdinig. Kaugnay po dito sa mga social media influencer, mga kapatid, patungkol po dito sa defamatory nga daw po at yung sinasabi po nila na tawag dito na mga nagpapakalat daw po ng mga maling impormasyon na iginigiit nitong TRICOM, Sino po yung TRICOM? Ito po si Ace Barbers, si Dan Fernandez at si Paduano, mga kapatid. Unahin po natin, dito na po tayo magsimula. Ito pong kay Franz Castro, mga kapatid, naghihimutok po ang kanyang puso dahil nga po sa nangyayari po sa kanyang Facebook page. At ang sabi po ni Franz Castro, yung aking wala naman akong impersonate or I am pretending na ibang tao. Yung aking Facebook account ay yung Meta account ay sinuspindi ako ng 180 days dahil dito sa rason na ito impersonation, wala naman akong impersonate or I am pretending na ibang tao kasi everyday experience ko nandoon. Ayun, yun yung sinasabi nito ni Franz Castro, mga kapatid, Nako, Franz, hayaan mo na yan. Magpahinga ka muna daw sa mundo ng Facebook dahil isa ka rin naman sa nagpapakalat ng maling impormasyon. Ikaw ay may bahid ng mga nagiging problema laban po dito sa CPP, NPA, NDF na hanggang ngayon po ay hindi mo pa rin inaamin kung saang hanay ka, pero inamin mo naman na ikaw ay makakaliwang grupo pero hindi mo inamin kung saan ka nabibilang, Franz Castro. Okay lang yan, magpahinga ka muna sa mundo ng social media sa mga konting panahon at mga konting pagkakataon. Facebook page ni Franz Castro suspended ng 108 dahil sa impersonation ayon kay ACT Teacher Party List. Ito ay nasuspindi dahil dinagsa raw umano ito ng trolls at fake news ang Facebook page ni Franz Castro. Hinala ng grupo ay sinadya ang suspension para mapatahimik ang grupo sa pagsusulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, 'di ba? Yun na naman ang yung troll farm daw po ang sumugod upang mapatigil daw po ang kanyang Facebook page, upang mapigilan daw po ang kanilang pagsasalita laban po dito sa ginagawang impeachment daw po kay Vice President Sara Duterte. Alam mo, Franz Castro, matagal na kayong namayagpag noon pa man, pero hindi kayo nasusupil. Hindi nga kayo masupil-supil, lalo nga sa panahon ngayon Sa panahon ngayon na halos kaalyado kayo ng Marcos administration, na pilit yung binakbakan nung panahon ng kumakampanya, ngayon ay kakampi at kaalyado nyo na. Sa bagay, di pa naman kami magtataka, Ano man ang magiging desisyon at sino man ang nag-uutos sa inyo nito, Bahala na ang Diyos sa mga ginagalaw nyo at ginagawa nyong hakbang dyan. May balik ang lahat. Hindi habang panahon ay nasa pwesto kayo. Mag-antay lang kayo ng pagkakataon. Matatapos din ang lahat ng kahibangan na ginagawa nyo dyan sa House of Representatives, Okay, next, dumako tayo dito, yung ginawa pong yung ginawa po na hearing, ang pangalawang hearing po ng House of Representatives, sa pamumunutan ni Ace Barbers, ni Dan Fernandez at ni
nito ni Karaps Paduano, mga kapatid, no? Ang Kongreso ay naglabas ng subpina laban sa 11 media influencer na hindi dumalo sa kanilang pagdinig diyan po sa House of Representatives. Karamihan sa mga hindi sumipot ay ginamit ang kanilang petisyon para sa certiorari sa Korte Suprema bilang dahilan ng kanilang hindi pagdalo, kabilang sa mga ipinapatawag sina Trixie Cruz Angeles, Crisette Laureta Chu, Sas Rugando Sasot, Mark Anthony Lopez, Dr. Lorraine Badoy Partosa, Jeffrey Celis, Dr. Richard Mata, Ethel Pineda Garcia, at Joey Debibe, Aaron Peña, at Mary Jane Reyes. Yun nga po, pati po si Doc Lorraine ay tinatarget po nila, at pati po ang may mga doktor na meron po mga doktor na kinabibilangan dito ay gusto pong ipatanggalan ng lisensya, no? Gusto po silang patanggalan ng lisensya bilang doktor po si Dr. Lorraine Badoy, gusto po nilang patanggalan ng lisensya kaugnay po dito sa kanilang gusto. Ay, tignan mo ang gustong mangyari, no? Na kung talagang gusto nyong makakuha ng sapat na kasagutan at katanungan kung saan nanggagaling ang pera. At sinasabi nyo na pinupondahan ito ng mga pogot, pinupondahan ito ng mga hindi nyo nga alam na ang mga influencer na ito ay hindi naman kumikita ito ng daang milyon at libo, ang hindi naman daang milyon ang kinikita nito, at hindi rin po milyon ang kinikita ng mga ito. Dahil ang mga Facebook page ito ay hindi naman, Facebook page sila, pero hindi sila nag-earn. Hindi ito nag-earn dahil yung iba dito ay puro copyright content lamang, ang papapakita po ng kanilang mga pagtutol sa ginagawa pong hakbang ng inyong kongreso ay naiipit at nasasaktan kayo. Kaya pilit yung dinidiin. Ginagamit nyo ang exposure. Dan Fernandez at ikaw, Karaps Paduano, at si Ace Barbers, ay ginagamit nyo po ang inyong plataforma, ang kongreso, dahil alam naman natin na kayo ay tumatakbo. Mali po. Hindi po kayo makakuha ng sapat na boto dito, at nagbabantay po ang maraming Pilipino sa mga ginagawa nyo pong panggigipit. Ang malaya pong pagsasalita at ang malayang pagpapahayag po ay hindi po nyo dapat sinusupil. Kahit ano pong sabihin nyo na hindi nyo sinusupil at gusto nyo lang makakuha ng sapat na paliwanag kaugnay po dito sa ginagawa nyo pong aksyon, ay mukhang hindi po yata nararapat, ang paglalabas nyo po ng subpina. Ang sabi nga po ni Dan Fernandez, we are not suppressing the free speech. We are investigating whether social media is being to misleading the public, undermine the institution or facilities pouring disinformation. Yan po ang naging pahayag ni Dan Fernandez. So, kahit po anong paliwanag nyo, Mr. Dan Fernandez, ay nararamdaman po ng Pilipino at ng maraming Pilipino, lalong-lalo na ang mga vlogger na ito, kaya nga sila dumulog sa Korte Suprema para humingi po sila ng tulong, magpatulong na po sila dahil nararamdaman po nila ang suppression po na ginagawa po ninyo. Tulad yan, pag hindi nyo po nagugustuhan, alam naman po natin ang nagiging asal at galaw po ng mga nagiging dumadalo dyan, pagka hindi nyo nagugustuhan ang kanilang mga sagot, ipakukulong nyo, ipakukontempt nyo. Ipakukontent nyo dyan, ipakukulong nyo. Kaya yung ibang mga tao na iniimbitahan nyo ay wala na pong ganang dumalo, Ngayon, paano po nila maipapaliwanag ang kanilang sarili kung nararamdaman po nila ang inyo pong panggigipit, sisigawan nyo, babastusin nyo, na ang pagiging isang influencer at pagsasalita ay hindi po ito madali upang umatake kayo. Hindi po dapat kayo nagiging balat sibuyas sa mga ginagawang pag-atake po sa inyo. Dahil nakikita po nila ang inyong mga kamalian kung bakit po kayo binibira Ngayon, pag nabibira kayo, nasasaktan kayo, sinasabi nyo, fake news is peddler, Nakita po namin, alam po namin ni Sir Dan Fernandez is Barbers at ikaw para Karaps Paduano at lalong-lalo na si Benny Abante, ay nakikita po namin na nagiging problema po ang inyong pagtakbo. Ngayong
Congress ng 2025. Nakikita po namin yan at naiipit po kayo sa mga nangyayari at galaw, mga kapatid. Tapos ngayon, umuulit na naman kayo, no? Sana matuto kayo sa mga nakaraan na naging problema dito sa Quad Committee, no? Na namalayan at naramdaman ng taong bayan kung papaano nyo ginawang kangaroo court ang ang House of Representative, no? At itong si Karaps Paduano ay yung mga hindi sumipot na mga social media influencer ay ipinasusubpina na raw po ng House Tri-Committee. Alam naman natin na si Karaps Paduano ay wala na po talagang ibang ginawa yan kundi magpa-content, magpasubpina, no? So antayin po natin ang magiging galaw po ng mga grupong ito ng Tri-Committee, no? At tignan din po natin ang magiging galaw ng mga vloggers at mga influencer kung ano po ang gagawin nilang pagkilos upang maipaliwanag din po ang kanilang mga sarili at maipagtanggol din po ang kanilang karapatan na wala po silang nalalabag. Kung hindi po sila dapat ikinukulong, hindi po dapat sila dinidisbar, hindi po dapat sila tinatanggalan ng kanilang mga lisensya dahil ang malayang pagpapahayag ay hindi po sinyales ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Ang mga nagiging komento po ng mga vlogger na ito ay base lang po sa kung ano po ang kanilang mga nakikita at kanilang mga naririnig at ginagawa po ng mga politiko kaugnay po sa kanilang ginagawang trabaho. Kayo po mga kapatid, ano po ang masasabi nyo? I-komento nyo po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood dito sa Politika Artista PH mga kapatid.